Hi guys, good morning. Welcome again to my vlog. So long time no see na hindi ako nag-vlog talaga kasi kung kayo ay mga Pilipino na nakasubaybay sa akin ay gusto ko na sana talaga na lagi-lagi na ako mag-upload, kaso nga lang sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon ay medyo na-stress ako. Nakaka-stress yung mga pangyayari ngayon sa atin, but anyways, ayokong pag-usapan ito dito sa channel ko kasi hindi naman tayo pare-parehas ng mga paniniwala sa atin, like politics. Ayokong pag-usapan dito sa channel ko. So today is Monday and nandito lang ako sa bahay. Ito pinapatulog ko si pangalawa ko and ay tulog din, nandiyan lang siya. Medyo naging emotional lang ako today kasi itong pangalawa ko ay naglalamping sa akin. Nagpakarga, bigla lang siyang lumapit sa akin. Usually hindi siya talaga nagpapakarga sa akin kasi siguro naintindihan niya na bawal pa akong magkarga talaga ng mabigat kasi medyo sumasakit pa yung puson ko gawa nga nung na cesarean ako ni Bunso. Yun, kinarga ko siya pero nakaupo lang ako dito kasi para hindi pa sasakit yung tiyan ko kasi natatakot ako. Wala pa akong 2 buwan galing ako nanganak. Minsan nakaka-guilty talaga na na nasundan ka agad ito, but alam mo yun, masaya pa din ako na nasundan ko kaagad, namin kaagad siya kasi kahit papano ay alam mo yun, may kalaro na siya pag lumaki na si Pio. Para din sa amin ni Kevin, magiging madali na lang para sa amin na alagaan sila kasi gaya niya na nagpupuyat pa din ako kay Elisha and nagpupuyat din ako ni Pio. Alam mo yung isahang paguran na lang, isahang puyatan, isahang alagaan, yung ganun na situation kasi doon talaga ang pinakamahirap na situation, yung puyatan at saka pag-aalaga sa kanila. Kahit papano ay si kuya ay malaki naman na at nauutusan ko na siya ng mga kahit ano mga gawaing bahay dito, like maglilinis kung hindi ko na talaga kayang linisan yung bahay kasi minsan si Pio ay ayaw niya magpababa. Minsan ay gusto lang niya nagpapakarga sa akin tapos hindi ako nakakagawa ng gawaing bahay. Minsan lang naman mangyayari yon kasi kapag si Pio naman ay gaya niya, nakahiga lang siya dyan, ay nakakagawa ako ng mga gawaing bahay. So, ang iniisip ko na lang, kahit na nakakapagod, nakaka-drain, and nakaka-stress minsan na nandito lang ako sa bahay, iniisip ko na lang na mabilis lang ang panahon, lalaki na sila. Si Elisha magto 2 years old na ngayong taon, si Pio ay next year mag 1 year old na. So, napakabilis lang. And hindi naman to habang buhay na commitment na habang buhay silang maliit. Alam mo yun, mga ano lang hanggang 5 years old. Pagka 5 years old nila, mag-aaral na din naman sila. By that time, pwede na akong mag-work, pwede ko nang gawin yung mga gusto ko, but limited pa din kasi syempre, ako, nanay, ako pa din yung magiging flexible ang time kasi if ever may mga emergency sa school or mga hatid sundo, ako pa din. Napaka-blessed ko pa din na naging stay-at-home mom ako kasi maraming nangangarap yung ganitong buhay na nanay na kasama lang lagi yung mga bata and maalagaan sila ng mabuti kasi iba pa din kung nanay talaga yung nag-aalaga sa mga bata kasi lalaki silang maayos, lalaki silang mapagmahal. So, hindi ko naman sinasabi na yung iba ay inaalagaan ng mga yaya or mga ay iba yung basta para sa akin iba pa din kung nanay yung nag-aalaga talaga. So, kay Elisha na stage naman ay mahirap na siya ngayon kasi puro akyat na siya. Puro akyat kahit saan. Tapos nag-aano siya ng mga outlet, nagsasaksak. Kaya binabantayan ko siya palagi talaga sa mga ganun. But sa akyat-akyat, hinahayaan ko siya. Kasi kapag nalaglag naman siya, matututo din naman siya na masaktan. Tapos hindi na niya uulitin yun. Basta hindi lang mauntog yung ulo niya, okay lang sa akin yun. Basta okay lang sa akin na umaakyat siya. Kaya
hindi talaga ayaw ko talaga umaalis kasi nakaka-stress kapag umalis kami, bantay ko sila, and si Elisha ay malikot na kasi, napakalikot na. Kaya sa simbahan, mas gusto namin na yung nandun lang kami sa kwarto kasi free lang siyang mag-ingay, free lang siyang maglaro. May mga laruan kasi yung mga ano dito, yung ibang simbahan, may sariling kwarto yung mga pangbata, and meron ding mga laruan. So doon lang kami. Kaya mas gusto namin na pag nagsimba kami, nasa private room lang kami. Kasi yung private room na yun naman is mayroon namang speaker. So yeah, nasa stage na si Elisha na. Sobrang likot talaga. Kaya mahirap na siya alagaan. But it's okay. Siguro mga 2 to 3 years lang ang ganito na sobrang likot niya. At matututo din naman siya kapag darating yung panahon na malalaman na niya na hindi laging ganun. Normal lang naman sa bata na malikot, at mas malulungkot ako kapag hindi siya naglilikot, kasi kapag hindi na siya naglilikot, meron siyang nararamdaman na kakaiba at may masakit sa kanya. Kaya okay lang sa akin na naglilikot talaga yung mga anak ko. So, hi guys. Ako ngayon ang sumundo kay kuya kasi nagluluto si daddy ng beef pares. Hindi kasi ako marunong magluto ng beef pares, kaya si daddy ang pinapaluto ko. Hinintay ko siyang magising pala kanina. Manipis lang yung suot ko. Malamig pa din. Slowly. Basta? Madalas. Set up natin ni daddy yung tent, no? Oo. Nandun si daddy, walang work si daddy ngayon. Oh, hi! Uwi na ako. Mami? Kanyan, daddy, set up it after visa ko? Yeah. Yay! Bakit tayo? Kasi malamig! Baka lamig! Can I tell daddy? Malamig pa din guys. As in, malamig. Or manipis lang talaga suot ko ngayon. Di na kasi ako nagbihis, nakapangbahay na lang ako. Tara na! Hindi pa ako nag-seatbelt. Mabilis na. Seatbelt ka na. Ayaw. Ba't ayaw? Yes, si Elisha. Na yung beef pares ni daddy and fried rice. Na-set up din, kuya. Oh, I'm gonna get the stuff. Ay, nako. Ayaw ko na dito matutulog si Elisha. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ako lang. Oh, ikaw mag-sleep dito. Dito daw siya matutulog, daddy. Isa. Pag ayaw ko mag-sleep na lang ako doon. Oh, sinabi mo nandito ka mag-sleep eh. Takot siya. Ay, magka-car wash kami. Binigyan mo ng cookies si Elisha? Bigyan mo na. Bigyan mo. Sige na. Magka-car wash kami ni daddy. Si daddy hinihintay pa namin kasi madumi na yung mga sasakyan. Kaya kailangan namin mag-car wash. And yeah, sinama na namin yung mga bulinggit para wala din maiiwan sa kanila. Ng gamot. Tapos na kami mag-car wash guys. And nandito kami ngayon sa Shoppers. Bibili ng gamot si daddy. Yung Shoppers na yan guys, para siyang para siyang mini grocery na meron siyang pharmacy. Ubo kasi si daddy, kaya bumili siya ng pang-ubo. And si Elisha, inaantok na ang bebe. Disco. I found disco. Ano disco? Let's play it. No. Why? Hi, Pogi! Pogi? Ay, Ha? Nasa bahay na ang baby. No? Nasa bahay. Nakalabas din ang baby namin. Nakalabas din. Antok ka na? Antok na ikaw? Ay, sleep na tayo. Sleep na. Bahay na kami. Opo, nag-uusap kami ng baby. Nakikipag-usap na siya guys. Next week ay magto 2 months na yung baby namin. Opo.
Magto 2 months na yan eh, no? Say hi. Sino madaldal? Siya si Pio, guys. Oh, tingnan nyo. Ano siya? Parang siyang heat rush. Kawawa yung liig ng anak ko. Kawawa. Ano kaya yung pwedeng igamot nito? Tulog na kami. Good night. See you to our next vlog. Bye-bye.